Tignan po natin ang Mark chapter 4. Ito po ay parallel praise. Ano po? Doon sa Matthew. Mark chapter 4. Sa verse 3. Sabi po dito, listen, a farmer went out to plant some seed, and he scattered it across his field. Some of the seed fell on the footpath, and the birds came and ate it. Other seed fell on the shallow soil with underlying rock. The seed sprouted quickly because the soil was shallow. But the plant soon wilted under the hot sun, and since it didn't have deep roots, it died. Another seed fell among the thorns and grew up and crooked out the tender plants, so they produced no grain. Still other seed fell on the fertile soil, and these sprouted, grew, and produced a crop that was 30, 60, and even 100 times as much as had been planted. Then he said, anyone with ears to hear should listen and understand. Hallelujah. Pinagpala po ng Panginoon ang salita niya na atin pong natunghayan. Amen. Hallelujah. Sa understanding the Word. Mahalaga po na atin pong maunawaan kung ano yung salita na atin pong napakinggan. Amin po. Lalo na ang salita ng Diyos. Kaya sabi po ng Panginoon sa parable niya, doon sa last verse nating binasa, ang bawat may pandinig ay makinig. No? Pero sa wikang Ingles po ay kailangan daw nating unawain. Hindi lang natin dapat pakinggan, kundi mahalaga na ating naunawaan kung ano ang ating narinig. Amin po. Hallelujah. Ngayon, tingnan po natin mga minamahal ang minsan pa ang parable na ito. Hallelujah. At ang parabulo ng ating pong Panginoon tungkol sa mga asik ng binhi ay mayroon pong malaking kaugnayan sa ating kalagayan bilang isang mananampalataya. Na pagka hindi natin naunawaan na ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, maaring isang araw, makita natin ating sarili na tayo ay wala sa pananampalataya. Amen. Hallelujah. So, pakita po natin mga minamahal. Una, kumbaga ang parabolong ito ay madali rin maintindihan kasi may paliwanag. May sagot sa sunod na mga talata. Kasi kahit yung mga alagad ng ating Panginoon ay nagtataka kay Jesus, bakit kailangan na gumamit siya ng mga parabulo?
ng mga kwento na may kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay. Kaya parables, no? Kwento ng ating Panginoon na may kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Kaya ito po ang atin pong titingnan ngayon pong umaga. Ano po? Hallelujah. Ang aking mata ay minsan malinaw, minsan malabo. Parang yata palabuan ng mata dito. Kanina si Sister Linda, gareklamo, malabo ng mata. Hallelujah. Nakikita ko rin, kaso lang talagang salip na maitim yung letra, hindi, blurred eh. Sa, ano po, makita po natin mga minamahal. Sabi po dito, sa verse 18, sa Matthew, pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga hasik. Ang nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakaunawa nito ay katulad ng binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanilang puso. Yung binhing na laglag o nahasik sa tabi ng daan, sabi ng Biblia o sabi ng paliwanag dito sa parabolong ito, mga minamahal, ito yung nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakaunawa. Sa hindi naintindihan o hindi naunawaan. Ano po? Yung kahalagahan ng paghahari ng Diyos. Kasi ang parabolong ito, mga minamahal, may kaugnayan sa tatawag na paghahari ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Dati ang panahon, dati ang araw, di ba? Si Kristo'y babalik at maghahari. Amen po ba? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kumbaga kung atin pong babalikan ang tatawag na panoramic view, patungkol sa muling paghahari at pagbabalik ng atin pong Panginoon. Sana nga kaya tayo? Sana ba sana nga kaya ang iglesia sa panahon po natin ngayon? Kung atin pong batayan ay ang mga propesiya o kapahayagan sa Biblia, sana nga kaya tayo? Sana ang iglesia sa panahon natin ngayon. Lalo na, kumbaga, para bagang kung atin pong obserbahan ang atin pong kalagayan at buhay natin sa ating panahon ngayon. Panahon ngayon na para bagang ang lahat ng tao'y abala sa maraming mga bagay. Hallelujah. Sino ba ditong hindi abala? Araw-araw. Sino dito ang walang pinagkakabisihan sa buhay? O busy kayo Facebook lang?
Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, di ba? Bibihira tayo makakita ng tao na kumbaga pag walang ginagawa ay hindi nagdudot-dot ng gadget. Pag walang trabaho, ang hawak ay gadget. May ginagawa din. Di ba? So, ang mga tao ay abala. Naghahanap ng paraan, no, para mabuhay. Amen. Alam nga naman, tumigil tayo. No? At maghintay na lamang darating ang Panginoon, na i-rapture tayo. Hindi naman natin alam hindi natin tiyak kung kailan mangyari yun. Nandyan pa kayo? Kaya nga mga minamahal, na mahalaga na ikaw at ako na tumanggap at napakinggan ang salita ng Panginoon, mahalaga na ito'y ating maunawaan. Amen. Na tayo na tumanggap ng salita ng Panginoon ay mga tao na darating ang araw na tayo po ang paghaharian ng Diyos. At tayo ay dadali ng Panginoon. Amen. At ipaparanas ng Diyos sa atin. Hallelujah. Ikaw at ako ay makakaranas ng tinatawag na millennial kingdom. Amen. Gusto ba natin makapasok tayo sa millennial kingdom? Amen po ba? No? Pero sa paanong paraan? Hallelujah. Na tayo po ay kabilang o maging kabilang sa mga taong pagharian ng Diyos. Mga minamahal, anong paraan? Kailangan mo maranasan muna natin na tayo po ay ma-rapture. Tama ba? Kasi after ng rapture, mga minamahal, magkaroon ng tribulation dito sa lupa. Hallelujah. At magkaroon ng tinatawag na Battle of the Armageddon. After ng lahat ng ito, mga minamahal, ay magaganap ang tinatawag na 1,000 years reign of Christ na kung tawagin ay millennial kingdom. Maghahari ang Diyos kasama ang mga banal, ang mga mananampalataya. Amen. Kaya tayo na tumanggap ng salita ng ating pong Panginoon. Mahalaga na ito ay ating maunawaan. Kaya nga, sa bawat sa atin, mga minamahal, na unawain natin ang salita ng Diyos. Amen. Understand the Word of God. Na mahalaga na ating maintindihan at maunawaan. Kasi nga, kung tayo, ang puso natin ay katulad ng lupa na nasa tabi ng daan na nahasikan ng salita. Kapatid, mga minamahal, hindi naman ito literal na? Kumbaga, ito po ay figurative speech na ginamit ng ating pong Panginoon. Pero ang tinutukoy niya dito ay yung puso ng mga tao na tumatanggap at nahasikan ng salita ng ating Panginoon. At dahil sabihin ng Biblia, sa bawat sa atin na dapat maintindihan ng bawat isang nakakarinig kung ano ang mensahe ng Diyos ayon sa kanyang salita. Amen? Hallelujah! Walang tao, walang mga ngaral na magsasabi kung anong oring puso na mayroon tayo. Gaano man, kapatid, na gaano man katigas ang puso ng isang tao. Hallelujah! Kung ang taong ito ay mayroong interest sa salita na kanyang napakinggan. Hallelujah! Kapatid, mga minamahal, ito po ay magkakaroon ng epekto sa kanyang buhay para mabago ang kanyang puso. Amin po? Pero kung mananatili tayo at ang puso natin katulad ng sa tabi ng daan na nahasikan ng binhi,
Kapatid, mga minamahal, anong sabi ng Bible? Dumating ang masama. Sabi po sa four gospel, sa Marcos, kung di ako magkakamali, dumating si Satanas. Sabi naman sa iba, dumating ang mga ibon. No? Yung masama, si Satanas at ibon. Parehas lang po yun. No? Ang purpose nun, para kunin, agawin, tukain yung binhi na pumatak at nahasik sa tabi ng daan. So, ibig sabihin, no? Kailangan na tayo po'y maging aware sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon. At dapat ito po ay atin pong tinatanggap, no? Sa ating sarili at sa ating puso para ito ay tumimo sa puso natin. No? Pag sinabing tumimo, no? Kailangan bumaon. No? Mag-penetrate sa puso ng isang tao. Kasi kung manatili lang ito doon sa tabi ng daan, kapatid, mga minamahal, no? Na hindi lumubog sa lupa, kapatid, madali itong manakaw, madaling makuha ni Satanas. Hallelujah! Madali niyang alisin. At ito'y hindi magkaroon ng epekto at kapangyarihan sa puso ng isang tao. Hallelujah! Kaya sabi diyan, mga minamahal, ano po? Na ang nakikinig ng salita tungkol sa pag-aari ng Diyos, ngunit hindi nakaunawa nito, ay katulad ng mga binhing nasik sa tabi ng daan. Hallelujah! Hindi nakaunawa. Ngayon, ang nakikinig ng salita tungkol sa pag-aari ng Diyos na hindi nakaunawa nito ay katulad ng binhing nasik sa tabi ng daan, dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanyang puso. Sipin natin, mga minamahal, no? Ang masama o Satanas, nagbabantay lagi yan. Binabantayan niya yung salita na inihasik sa puso ng tao. No? At wala siyang inisip kundi kung paano niya makuha at maagaw yan sa puso natin. Amen. Kamusta puso natin? No? Baka yung puso natin nangimili lang ng binhi. Ay, gusto ko. Ay, ito magandang binhi ito. Alam niyo, minsan hindi lahat ng binhi na makakapili tayo na maganda. May mga binhi na medyo hindi maganda. Nandiyan pa kayo? Pero I believe at ay niwala ko, 100% ang salita ng Diyos ay mabuting binhi. Amen. Depende lang sa puso natin yan. Amen po ba? Depende po yan sa pagtanggap natin. Pero ang salita ng Diyos, 100% na mabuting binhi. Certified na good seed. Na pag sinabi certified yung binhi mo, umasa ka, mga minamahal. Talagang maganda ang bunga niyan. Maganda ang pagtubo niyan. Na maganda ang paglago niya, maganda ang pagtubo. Hallelujah. So makita po natin, mga minamahal, si Pablo, sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 3 verse 8. Ephesians chapter
Sa verse 8. Ano po? Sabi niya, though I am the least deserving of all God's people, He graciously gave me the privilege of telling the Gentiles about the endless treasures available to them in Christ. I was chosen to explain to everyone the mysterious plan of God, the Creator of all things, had kept secret from the beginning. Hallelujah. Si Pablo po, sa kanyang sarili, sabi niya, ako ang pinakahamak sa mga alagad ng ating pong Panginoon. Pero, sabi niya, pinili siya ng Diyos para maghayag ng mga misteryo sa mga hintil, sa maraming mga tao. Hallelujah. Ibig sabihin, ang kanyang ministry ay maghasik ng salita ng ating pong Panginoon at ipahayag ang mga misteryo at katotohanan ng salita ng Diyos sa maraming mga tao. Hallelujah. Kaya nga, pagkita po natin mga minamahal, hindi lahat ng tao na pinag-aralan ni Pablo ay naniwala sa kanya. Pero naniniwala si Pablo na ang dala-dala niya ay salita ng ating pong Panginoon. At ito ang daan at paraan ng ating pong Panginoon para maligtas ang mga tao. Salita ng Diyos. Amin po. Pagkita po natin mga kapatid, kung bakit maraming mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi nga nila naintindihan. Hindi nga nila naunawaan. Hallelujah. Sa panahon natin ngayon, maraming tao na nangaral ng salita. Sa mga daan, sa mga sakyan, may mga taong nakikinig. Maraming nakakapakinig, pero hindi lahat ay naunawaan. Hallelujah. So, malaga na ang salita ng ating pong Panginoon na atin pong napakinggan ay atin pong maunawaan. Hallelujah. Hallelujah. Ano po? Balik po tayo sa atin pong parabulo. Sabi po dito, sa verse 20, inilarawan ng bining nasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili pagdating ng mga kapighatian. O pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Hallelujah. Yung bining nasik sa may batuhan. Alam po natin na minsan, kahit sa literal na pagtatanim, may mga bahagi ng lupa na mabato. Hallelujah. Pero may lupa. Ngunit manipis lamang ang lupa. Ito daw yung mga puso o taong nang marinig ay masaya. Nasiyahan nung kanyang mapakinggan. Hallelujah. Minsan masaya tayo
na ating marinig ang salita, basihan tayo. Ganon na lamang ang ating galak at tuwa. Bakit narinig natin? Ngunit ang problema, hindi pala tumimo sa puso. Hindi siya pumasok sa puso ng isang tao na nakapakinig. Basta lang sa nasiyahan. Hallelujah. Kaya, ano po ang resulta? Sabi ng Biblia, na tinanggap niya agad. Ngunit hindi tumimot sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Hallelujah. Pag ang salita pala ng Diyos ay hindi talaga bumaon at tumanim sa puso ng tao, malaki ang posibilidad na hindi yan manatili. Nandiyan pa kayo? Siyempre nandito kayo. Ibig sabihin, tumimo sa puso nyo. Amen po ba? Amen. No? Kahit sa atin pong sa literal na buhay natin, pag hindi naitanim sa puso natin yung salita ng Diyos, ano pong mangyayari? Mawawala tayo sa pananampalataya. Kaya isipin natin, mga minamahal, kahit saang simbahan, kahit saang simbahan tayo pumunta, maraming mga tao na hindi natili sa isang simbahan. Hallelujah. Bakit? Kasi nga, hindi nakaugat ng malalim. Isipin natin yung binhi, may lupa. No? Nung bumuka yung binhi, umugat siya. Ang problema, sabi sa Bible, manipis ang lupa, dumating ang matinding sikat ng araw, nalanta. Yan po ang sabi po doon. Sa parabulo, di ba nalanta? Maganda nga. Masaya siya, nasiyahan, nung marinig. Kaya sa maikling pagkakataon, nandun yung kasiyahan. Pero may problema nga may pagsubok Ano po yung pagsubok? Yung matinding sikat ng araw. Diba? Lalo ngayon. Di ba natin napapansin? Kahit tag-ulan, panahon tag-ulan, pag sumikat ang araw, napakainit. Parang tag-araw na uli. Pero panahon pa tag-ulan to. Diba? Ay di lalo na sa panahon ng tag-araw. Kapatid, mga minamahal, lalo na pag dumating ang summer season, paano kaya? Makakatagal kaya tayo sa sobrang init ng araw? Sa literal na buhay natin, sa kalagayan natin, sa panahon natin ngayon. Bakit? Painit ng pait ang araw. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, dati ang panahon, pag ang aray uminit ng 7 bisis, 7 doble ang init, buhay pa kaya tayo? Di ba? Sabi ng Bible sa Pedro ang mundong ito ay nakalaan para tupukin ng Diyos. Nandito pa kaya tayo nun? Pag pinainit ng 7 doble ng Diyos ang sikat ng araw, buhay pa kaya tayo? Ay, ako naman naniniwala, wala tayo dito. I-rapture na tayo ni Lord. Amen? Amen! Siyempre, alisin mo na tayo ng Diyos. Kukunin mo na tayo ng ating pong Panginoon bago mangyari ang mga bagay na ito. Hallelujah, di ba?
Nangako si Yahweh na hindi niya gugunawin ang mundo sa pamagitan ng baha. Ay sabi sa Biblia ay nakalaan ang mundo ito para sa pagkatupok eh. Oh. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, pag tayo'y nakapakinig ng salita ng Diyos, asahan natin, mayroong pagsubok na darating sa ating buhay. Ano po? Matinding sikat ang araw. Anong sabi ng Bible? Nung tumubo ang binhi, sumikat na matindi ang araw, nalanta siya. Kaya, masaya niyang tinanggap ang problema mga minamahal. Hindi tumagal. Bakit? Walang malalim na ugat. Amen? Amen. Kaya nga, dapat ang binhi na ating napakinggan ay tumimo sa puso natin para umugat. Amen? Para umugat. Hallelujah. Hindi problema. Kahit anong puso na mayroon ka, kayang palambutin ni Lord yan. Amen po ba? Kayang i-cultivate ni Lord yan sa pamagitan ng kanyang salita. Amen po. Kailangan lang matuto tayong tumanggap ng salita mula sa atin pong Panginoon para i-cultivate ng Diyos ang puso na mayroon tayo para yung puso natin, mga minamahal na maaring mabato o sa tabi ng daan o sa dawagan pa kaya ay gawing fertile ni Lord ang pusong yan para ang salita niya ay malaya na mag-penetrate at tumimo at mamunga at lumago sa ating buhay. Amen po. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, tingnan po natin, sabi ng Bible, balikan natin itong binhi na pumatak sa batuhan. Sabi ng Biblia, no? Sabi niya, inilarawan ang bining inihasik sa kabatuhan, naikinig ng salita at masayang tumanggap nito kaagad, ngunit hindi tumimo sa puso nila, kaya't hindi sila nanatili pagdating ng, hallelujah, pagdating ng mga kapighatian. Ay, kapighatian pala. No? Pagdating ng kapighatian, yung sikat ng araw. Di ba pag mainit ay, ano po, nakatawa ba tayo? O nakakunot yung noo natin sobrang init? Diba? Namighati ka nga eh. May kapighatian. Hallelujah. Sabi po dyan, hindi natin pagdating ng kapighatian. Hallelujah. At sabi po dyan, o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Yan. Kaya nga, pagka ang salita ng Diyos ay hindi talaga naunawaan ng isang tao, makarinig siya ng salita, o makarinig siya ng isang mensahe, maaaring hindi niya matanggap, hindi niya masyadong, sabi Sister Linda, hindi masyadong ma-digest. Hallelujah. Siyempre, kung matigas nga, diba? Ay kung medyo mahina yung panunaw natin, o maaaring natanggalan ka ng abdo sa katawan, ay wala ka ng panunaw. Paano mo i-digest ang isang pagkaing matigas? O salita ng Diyos na maaaring hindi natin masyadong matanggap sa sarili natin? Kung wala ka ng abdo. Hallelujah. Diba? Kapatid, mga minamahal. Kaya, kaunting salita, manlalamig ka na. Ay, hindi na ako magsimba dyan. Bakit? Nakarinig ka ng kaunting salita eh. Kapatid, mga minamahal. Alam mo sa buhay natin bilang Kristiyano,
kailangan nating lawakan ang ating isip at pangunawa. Amen? Amen. No? Lawakan natin yung pangunawa natin. Bakit? Alam niyo mga minamahal, no? Ang mga bato sa ilog kung bakit makikinis sila nagbabanggaan eh. At pwedeng mangyari sa buhay natin, tayo, minsan ay magkaroon ng mga diferensya sa ating mga buhay at gagamitin ng Diyos si kapatid, no? Mga minamahal, makarinig ka ng isang salita sa iyong kapatid sa Panginoon, anong magbabackslide ka na? Manlalamig ka na? Kaunting salita lang. Mga minamahal, na yung salita ng Diyos na natanim sa puso natin, hayaan natin ang Diyos ang gumawa ng himala na palaguin yan sa ating buhay. Amen? Na kahit ano pang dumating sa buhay natin, anong pagsubok, anong kapighatian at pagsubok at salita na dumating at ating marinig, kapatid mga minamahal, kung may salita ng Diyos sa puso nating naatinin, mananatili tayo kay Lord. Amen? Bakit? Sa Diyos tayo naglilingkod eh. Kilala natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Hallelujah. Ngayon, pangatlo, ang binhing nasik sa dawagan. Ito po. Hallelujah. Sabi dito, inilarawan sa verse 22, naman ang nanasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. So, yung binhi pala, nanasik doon sa may mga dawag. Tumubo ang binhi, tumubo ang dawag. Sa literal nangyayari yan. No? Pagkasik mo ng binhi, bininiasik mo, bakit may damo? Diba? Ay, yung damo pa naman, kamukha din ng binhi. No? Yung palay, halimbawa sa palay na binhi, mayroong damo na ang tawag ay palay-palay din. Nandyan pa kayo? Alam niyo, si Satanas tuso. No? Kaya ngayon sabi ng iba, mahirap na ma-identify kung sino ang tama at mali eh. Kung sino ang totoo na Kristiyano at hindi. Bakit? No? Kahit anong relihiyon, yung kanilang pagsamba, parehas na rin sa atin. Nandyan pa kayo? Nung araw, ang nag-alive-alive lang, mga born again. Ang ngayon, kahit Katoliko, nag-alive-alive din eh. Nandyan pa kayo? No? Parehas lang kanta natin. Yung kanta ng born again, kinakanta din ng iba. Yung mga kinakanta natin, kinakanta ng Sabadista. Yung kinakanta ng born again, kinakanta nga ng artificial intelligence eh. Mga AI, kumakanta rin ng Christian eh. Nandyan pa kayo? Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, yung binhi na nasik sa dawagan, tumubo yung binhi, tumubo din ang dawag. Ngayon, makita po natin mga minamahal, siyempre ang dawag, damo po yun. So, ang sabi ng baboy, iniinis yung binhi. Yung mabuting binhi, iniinis yung dawag. Kaya hindi lumago at hindi nakapamunga. Yung dawag na yun, mga minamahal, sa buhay natin bilang Kristiyano, ito, sa tingin ko, lahat tayo may tama dito eh. Ay, Pastor, ikaw lang siguro. Ako ay hindi ako kasama dyan, ha? Kaya po natin, mga kapatid. Hallelujah.
Inilarawan naman ng nasik sa dawagan ang nakikinig ng salita. Ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Sino dito hindi naging abala sa mga bagay sa mundo? Kami nga, abala din eh. Andyan pa kayo? No? Linggo-linggo nandun kami sa Divisoria eh. Abala kami. Isipin po natin mga minamahal. Minsan naisip ko, nagpapakahirap kami na ito. Pagdating ng oras, at pinaulanan tayo ng misa ng China, lahat ng ito pinaghirapan namin, wala din. Naisip ba natin yan? Na? Ako, alam niyo mga naisip ko yan lagi. Ano kaya? No? Hindi ba kayo nangangamba? Hallelujah. Ayon po sa mga eksperto, pagka ang kaguluhan, na pagka ang laban na ay nuclear, isipin natin mga minamahal, kung ang sentro ng babagsakan ng nuclear weapon ng China o ng Russia, no? Mga minamahal, ay doon sa Cubao at dito sa Montalban, tingin nyo mabuhay din tayo? No? Ayun, ang nuclear weapon pala, no? Higit pa doon sa ibinagsak na atomic bomb sa Hiroshima. Yung epekto nun. Sipin nyo mga minamahal, no? Yung radiation na yung epekto, yung radiation, kapatid, yung reduce, yung abot ng epekto ng radiation yun. Kapatid, mga minamahal, kung mangyari yon, lahat ng mga bagay na pinagkakabalahan natin ng tao, baliwala. Kaya minsan, isip natin, no? Kaya, dapat natin maunawaan ang salita ng ating pong Panginoon. Hindi ko sinasabing masama na tayo'y maghanap buhay. Kami naghahanap buhay din. Pero, huwag masyado. Amen? Manalangin din naman tayo. Mag-prayer meeting din tayo paminsan-minsan. Amen? Amen! Totoo mga kapatid. Hallelujah! Balikan natin ang Biblia, ang salita ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo lahat tayo may tama dito No? Kung ayaw mong tanggapin, sa iyo yan. Pero sa akin, no? Malaki ang tama ito. Sabi dito Hallelujah. Naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Yun ang problema. No? Hindi lang tayo abala, mas inibig pa natin o ibigin pa natin ang mga kayamanan sa mundong ito. Malaking problema natin sa Diyos. Bakit? Kapatid, mga minamahal, may kaagaw na si Lord sa buhay natin. Hallelujah. Naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawalan ng puwang sa kanilang puso. Pag inibig pala natin ang kayamanan, yung salita ng Diyos ay mawawala ng puwang sa puso natin.
Yun yung karibal ni Lord ng kanyang salita sa puso ng tao. Yung kayamanan. Nandiyan pa kayo? Hello? Hindi sinasabi ng Biblia na masama ang yumaman, ha? Bakit? Lahat tayo gusto nating umunlad ang ating buhay. Amin po ba? Na gusto natin na umasenso yung buhay natin. Pero ito isang babala para sa atin, mga minamahal, na huwag nating pahalagahan ng higit sa Panginoon ang mga bagay sa mundong ito. Amen po ba? Magkakaproblema tayo. Amen. Magkakaproblema tayo. Bakit? Yung salita ng Diyos ay mawawalan ng puwang sa puso natin. Kaya nga, yun ang karibal ni Lord, eh. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ang sabi ng Bible, nawalan ng puwang ang salita. Ang kanilang, nawala ng, ang salita ay nawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi nakapamunga. Hindi makapamunga yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kung tayo po ay nakapokus lamang sa isang at sa mga bagay sa mundong ito. Ano sabi ng Bible sa aklat po ni Juan? First John chapter 2, verse 15 hanggang verse 17. Huwag ninyong ibigin. May Tagalog pala. Kanina pa ako nahirapan, eh. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasasanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sunod, sapagkat ang lahat ng nangasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Hallelujah. At ang sanlibutan ay lumilipas. At ang masamang pita niyaon na dapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Amen! So, mayroon po mga babala sa Biblia. Diba? Sabi doon sa, love not the world. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Love not the world. Alam niyo mga minamahal, kailangan natin lawakan ng ating pangunawa. Bakit sinasabi ito sa Biblia at bakit ito sinasabi ko sa inyo? Sapagkat dating ang panahon, paglipas natin dito sa mundo, ano po? Pagbalik natin sa Panginoon, wala naman tayong madadala. Amen? Maliwanag po yan. At dapat nating unawain na pag tayo namatay, lahat ay iiwan natin. Amen? Hallelujah. Iiwan natin. So, masaya ka na lamang, matuwa ka, kung meron kang iiwan. Kaysa naman, mamatay tayo, wala man tayong iniwan kahit ano. Nandiyan pa kayo? Pag namatay tayo, ang iwan natin, sa ating mga anak, problema? Kaya nga, ngayon pa lang, kung mayroon kang mga kayamanan at property,
ay pumunta ng abogado, pagawa ka ng kasulatan. At ibahagi mo ng tama. Bakit? Pag namatay tayo, baka yan pa'y pag-awayan ng ating pamilya, ng ating mga anak. Nandyan pa kayo. Diba? No? Kasi nga, pagka ganun ang ating gawin, wala na tayo, purihin ka pa ng anak mo. Ay, talagang wise talagang aking mga magulang. No? Namatay ang aming magulang, no? Ay walang kayong problema. Bakit? Ay di may kanya-kanya kayo eh. Kaysa naman tayo namatay, na maraming bagay pinagkatiwala ng Diyos sa atin, na wala tayo bigla, nag-away-away yung ating mga anak. Hallelujah. Kaya nga minsan, yung mga mana, hindi lahat ng mana, masaya ang mga pinagbanahan. Minsan, nag-iiwan ng problema. Sabi ko nga sarili ko, ano ba naman? Ako, pinamanan ako ng tiyahin ko ng lupa. Pati problema, minamana ko rin. No? Lalo ko ang kaagaw mo, kapamilya mo rin. Ang hirap kaya. Kaya minsan ako napaiyak sa sarili ko, ano ba naman si Nana ito? Bigyan ako ng lupa. Pati problema, akin din lahat. Kaya nga, ang isip ko, hati-hati dito eh. Dito at doon eh. No? Iniisip ko, bukas pauwi na kami ng Romblon kasi si Nana eh. No? Yung tiyahin ko, kalahating katawan, buhay, kalahati patay. Pero alam niyo mga minamahal, sabi ko nga, maiksi lang buhay ng tao. Dapat pagka tayo ay bumalik sa Panginoon, wala tayong problema sa ating kapwa. Amen po ba? Amen! No? Kaya nga, dapat ang salita ng ating pong Panginoon na ating napakinggan, ilagay natin sa puso natin. Amen. Tanggapin natin na may buong pagpapakumbaba at pagpapasalamat sa atin pong Panginoon. Ang salita ng Diyos na nasik sa matabang lupa, tumubo, lumago at namunga ng sagana. Amen. Amen. Tingin ko lahat tayo pabor dito. Gusto natin ito. Hallelujah. Mahalaga na ating mapakinggan ang salita at gawin, sundin kung ano ang nakasaad sa salita ng Diyos. Dito po tayo magtatapos sa sinabi ni Santiago. Hallelujah. Sabi ni Santiago, sa verse 18 ng chapter 1, James, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Salita ng Diyos. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Hallelujah. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Mga Kristiyano dapat hindi nagagalit agad. Amen? Sa mag-asawa, kung may problema, huwag kayo kagad-agad magalit. Amen po ba? Oh, mayroon nagasikuhan dyan. Okay. Dahan-dahan daw sa pagsasalita. Sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao. Amen? Dapat ang Kristiyano hindi maggalitin. Hindi na makatulong sa atin. Upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya't talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masamang asal
at buong pagpakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Anong sabi? Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Na natanim sa inyong puso. Hallelujah. Ano po? Ito ang makapagliligtas sa inyo. Hallelujah. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Ngayon, sa verse 22, sabi niya, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Hallelujah. Amen? Mamuhay daw tayo. Ito po ay hindi po, no? Hindi lamang panawagan, pakiusap, no? Kundi ito po ay iniuutos sa atin ng Biblia bilang mga mananampalataya na tumanggap ng salita ng Panginoon, dapat nating ipamuhay. Bakit? Kasi daw, matapos nating mapakinggan ang salita at hindi natin pamuhay, ang katulad daw natin isang taong humarap sa salamin at pagkatapos umalis, tumalikod at nakalimutan niya ang kanyang ayos. Hallelujah, wag sanang mangyari sa atin pagtalikod natin, paglabas natin sa simbahan, nakalimutan natin, uy, Kristiyano pala ako. Wag naman sana. Kahit saan tayo naroon, kapatid, mga minamahal, huwag nating kalimutan, anak ka ng Diyos. Dala-dala mo sa sarili mo ang salita ng ating Panginoon. At ang salita ng Diyos, ito ang makapagliligtas sa atin. Hallelujah. Kaya nga, sabi ni James, mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, mahalaga ang atin pong aplikasyon sa ating mga sarili. Hallelujah. Kaya nga, ang panalangin lagi ni David, nung siya'y nabubuhay pa. Ano panalangin ni David? Psalms 51 verse 10, create in me a clean heart, O God. Amen? Kung hindi man katanggap-tanggap sa atin ang ating napakinggan ngayong umaga ayon sa salita ng Diyos, dapat ito maging panalangin natin. Baguhin ng Diyos ang puso natin. Mahirap natin maintindihan. Hallelujah. Pero ito ang katotohanan. Amen? Na ang lahat ng bagay, maging ang buhay natin, ay lilipas sa mundong ito. Pero tandaan natin, sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Mawawala tayo, pero salita ng Diyos mananatili. Kailangan na itanim sa matabang lupa. Sa puso nating marunong tumanggap at mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Purihin po ang atin pong Panginoon ngayon pong umaga. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Awitin po natin ang isang awit. Purify your people, O God. Hallelujah. So, hayaan po natin mga minamahal na tayo po ay
linisin ng ating pong Panginoon ang ating puso. Hallelujah. Purify your people, O God. Cleanse us, with your fire. O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Purify your people. Purify your people, O God. Malintas natin ang ating mga kamay sa ating pong Panginoon. Hallelujah. With your fire. O Lord, may we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Make us holy. Yes, O God. Hallelujah. We pray. In your likeness, righteousness our way. Let us be our praise to the glory of your grace. Purify your people, O God. Make us holy. Make us holy, Yes, Jesus. Lord. We pray in your likeness, Your likeness, righteous in our way. May I be our praise to the glory of your grace. Purify your people, O God. For the last time, make us holy. Make us holy, Yes, Jesus. Lord. We pray. Hallelujah. In your likeness, righteous in our way. Let us be our praise to the glory of your grace. Purify your people, O God. Purify your people, O God. Purify your people, O God. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat ngayon pong umaga. Hallelujah. Patuloy dakilang Diyos na kami po'y lumalapit sa trono ng biyaya. Humihingi ng tawad dakilang Diyos. Sa maraming panahon namin pong narinig at napakinggan ang iyong salita. Ngunit, hindi namin, Panginoon, ganap na naintindihan. Hindi namin ganap na naunawaan ang kalooban mo. Sa mga panahon, dakilang Diyos na aming napakinggan at hindi namin nai-apply sa aming buhay, malaki ang aming pananagutan at kasalanan sa inyo. Kaya nga po, dakilang Diyos, patawarin mo kami. Patawarin mo ang bawat isa po sa amin. Sa maraming panahon, dakilang Diyos, na kami ay naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. At ang salita mo, dakilang Diyos, ay nawala ng puwang sa aming mga puso. Lord, nandito po kami ngayong umaga. Minsan pa, dakilang Diyos. Hallelujah.
Tulungan mo kami na aming balansihin ang aming buhay. Maglingkod kami sa isang balansing paglilingkod. Hallelujah. Na kami ay naglilingkod, Panginoon, at the same time nabubuhay kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Hallelujah. Huwag nawa, Panginoon, mangyari na kung saan mas matimbang ang aming puso sa mga bagay sa mundong ito kaysa aming kalagayan at paglilingkod sa inyo. Kaya nga po, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa, ang iyong mga anak, patuloy, Panginoon, na kami sama-sama. Hallelujah. Na aming ipamuhay kung ano ang aming narinig ngayong umaga sa iyong mga salita. Hallelujah. Nanawang salita mo, Panginoon, ay tanggapin namin na may kagalakan sa aming mga puso sapagkat patunay lamang, Panginoon, na kami ay iyong minamahal, na kami ay iyong pinahahalagahan, na nais mo, dakilang Diyos, na lumago ang iyong salita sa aming mga puso at mamunga kami ng masagana bilang iyong mga anak. Sapagat alam namin, Panginoon, ang isang katotohanan na kung ikaw ay aming unahin lahat ng bagay na kailangan namin sa mundong ito, kayang-kaya mong isupply sa buhay ng iyong mga anak. Kaya nga po, Panginoon, salamat. Hallelujah. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat sa amin na maging matimbang ka. Una at higit sa lahat ang iyong mga salita sa aming puso. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo at ingatan ay mga kapatiran. Lahat ng kanilang ginagawa, pagpalain mo at ikaw magbigay ng tagumpay sa kanilang buhay. Salamat, dakilang Diyos, sa muli, Panginoon, manatili sa iyong mga puso iyong mga salita at ang kagalakan dulot ng iyong Banal na Espiritu ay manatili sa iyong mga buhay ngayon at magpakailanman. Sa iyo ang kapurihan at ang karangalan sa pangalan ni Jesus na iyong Panginoon tagapagligtas. Amen and Amen. Glory, glory to God. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise God.